Si Hanado ay isang kasuklam-suklam, walang silbing taunang lalaki na nabuhay sa kanyang buhay sa paniniwalang siya ay kinasusuklaman ng lahat ng tao sa kanyang paligid, kahit na siya ay talagang hinahangaan ng bawat estudyante sa kanyang klase. Nagpasya siyang palayain ang kanyang isip sa pamamagitan ng paggawa ng ilang likhang sining sa klase. Nang mapansin ito ng guro, tinawag niya si Hanado sa harapan at sinabihan siyang lutasin ang complex matter equation sa pisara. Dahil isa siyang natural na genius sa mundong ito, isinulat ni Hanado ang sagot gamit ang kanyang paintbrush nang hindi man lang nag-iisip, at bumalik siya sa kanyang upuan para isipin kung paano haharapin si Mika at ang kanyang oversized na bodyguard. Nahuli siya ni Yore na nakatitig sa kanya, at agad niyang naisip na gusto niyang bigyan siya ng ilang bagay gamit ang kanyang napakalaking ulo, ngunit hindi niya maisip na masisira ang pagkakaibigan nila ni Mika dahil lang sa isang lalaki. Gayunpaman, nang ibinagsak ni Hanado ang isang sulat sa kanyang mesa nang hindi nagsasalita, nagsimulang lumiwanag ang katawan ni Yore, at nagsimula siyang mabalisa dahil naisip niya na sa halip ay mahal siya ni Hanado. Kinalaunan ng hapong iyon, pumunta si Mika sa kanilang klase upang kumain ng tanghalian kasama si Yore, ngunit nang magsimula siyang magmayabang tungkol sa kung paano siya ang pinakamagandang babae sa paaralan, nagpasya si Yore na nakawin niya si Hanado mula sa kanya. Malapit na matapos ang school period, at nababalisa na si Hanado dahil wala pa rin siyang maisip na paraan para harapin si Mika. Iniisip niya kung maiiwasan na lang niya ang buong sitwasyon sa pamamagitan ng pagtakas. Ngunit sa lahat na nakatayo sa likod ng gym, naghihintay na magpakita siya, kinuha ni Hanado ang kanyang bag at naglakad palabas na parang boss upang salubungin ang dalawang babae na hindi niya alam na in love talaga sa kanya. Sa pagtatanong sa kanila kung tungkol saan ang pagpupulong, sinabihan siya ni Yore na huminto sa paglalaro, at lumakad si Mika palapit para bigyan si Hanado ng isa pang love letter. Gayunpaman, agad na hinampes ni Yore ang papel mula sa kanyang mga kamay. Nagsinungaling siya, na sinasabing aksidente iyon, ngunit paulit-ulit na ginagawa ni Yore ang parehong bagay hanggang sa mapigilan niya si Mika. Habang nalilitong pinagmamasdan silang dalawa ni Hanado, sinabihan niya si Hanado na layuan si Mika dahil isa lang siyang cutie na may itim na puso. Sinabi rin ni Yore na hindi siya karapat-dapat sa kanya dahil ang kanyang ulo ay hugis ng isang blok ng gusali. Gayunpaman, hindi naintindihan ni Hanado kung ano ang sinasabi niya, kaya pinahiga ni Yore si Mika sa lupa at sinimulang gawan siya sa iba't ibang posisyon upang ipakita sa kanya kung gaano kasakit kung magkakaroon sila ng plot sa isa't isa. Sinabi niya sa kanya na kalimutan ang mga ito at magpatuloy sa kanyang buhay. Dahil sawang-sawa na si Hanado sa kalokohang catfight nila, tumalikod na lang siya at naglakad na parang walang nangyari. Bago siya umalis, sinabi ni Hanado sa mga babae na pahalagahan ang kanilang pagkakaibigan kaysa sa iba pang mga bagay. Nang pilitin siya ni Mika na basahin ang kanyang liham, sinabi niya sa kanya na sumulat kay Santa sa halip para sa mas malaking asset. Nanatili lang doon si Mika na umiiyak hanggang sa magdilim na, at dahil ayaw niyang makitang ganito ang kaibigan, sinabi ni Yore na magtulungan silang gumawa ng love letter na hindi kayang labanan ni Hanado. Kinabukasan sa paaralan, sinabi ng guro sa lahat na oras na para bumoto sila para sa isang bagong kinatawan ng klase, at dahil hawak niya ang posisyon sa nakalipas na 10 taon, sigurado si Aikawa na muli siyang mananalo. Ngunit dahil sa kanyang biglaang kasikatan, hinirang din si Hanado para sa posisyon sa pagkakataong ito, at nagtaka si Aikawa kung ano ang posibleng makuha ni Mr. Heartbreaker sa pagsisikap na alisin ang titulo sa kanya. Gayunpaman, naramdaman ni Hanado na ang kanyang mga kaklase ay sinusubukan lamang na gawing miserable ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pag-nominate sa kanya para sa posisyon, ngunit lihim siyang sumabay dito sa pag-asang matatalo siya ni Aikawa. Nang mabilang ang mga boto, napansin ng guro na pareho ang numero ni Aikawa at Hanado, kaya iminungkahi niya na hiraangin ang mananalo gamit ang simpleng larong bato, papel at gunting. Naiinis si Aikawa na handa siyang gumawa ng ganoong mahalagang desisyon gamit ang isang larong pambata, ngunit nang sabihin ng iba sa klase na okay lang sila dito, pumayag si Aikawa na ayusin ang score minsan at para sa lahat. Dahil gusto niyang manalo siya, sinabihan ni Hanado si Aikawa na maghahadyos siya ng bato sa bawat pagkakataon, at habang ang lahat ay nabigla sa hakbang na ito, naisip ni Aikawa kung nagsasabi nga ba ng totoo si Hanado or sinusubukan lang siyang manipulahin. Nagpasya siyang kalimutan ang sinabi ni Hanado, ngunit natalo si Aikawa sa unang round, kaya't nakiusap siya sa guro, tulad ng isang malungkot na maliit na bata, para sa isa pang pagkakataon, pagkatapos nito ay nanalo siya sa ikalawang round laban kay Hanado.
Ang mga lalaki ay nakatabla ng tig-isang puntos, at ang kailangan lang gawin ni Aikawa ay maghagis ng papel sa huling round upang manalo. Ngunit ang talunan ay nagsimulang mag-isip tungkol sa lahat ng iba't ibang mga resulta ng laro. Nagpa siya siyang magtiwala muli sa kanyang isip, at kaya natalo siya ni Hanado nang hindi man lang nahirapan. Ngunit kumbinsido si Hanado na nilinlang siya ni Aikawa na kunin ang masamang posisyon mula sa kanya, at nang wala ng ibang pagpipilian, sinabi ni Hanado na siya ay bababa sa pagiging kinatawan ng klase dahil mayroon siyang iba pang mahahalagang bagay na dapat gawin. Pero pinigilan siya ni Aikawa, sinabing hindi siya basta-basta makakaalis ng ganoon. Sinabihan siya ni Hanado na magkaroon ng buhay bago lumabas ng silid-aralan, at bagamat naramdaman ng lahat na siya ay nagiging walang galang, si Aikawa ay nanindigan para kay Hanado, na nagsasabi na ang kanyang mga aksyon ay nagtuturo lamang sa kanya ng tunay na kahulugan ng pamumuno. Dahil dito, nagpa siya si Aikawa na ibalik ang titulo kay Hanado. Ngunit nang bumalik si Hanado at nakita ang kanyang pangalan sa pisara, nagalit siya, na iniisip na ang lahat ng kanyang mga kaklase ay napupuot sa kanya. Gayunpaman, sinabi ni Aikawa na siya ang bumaba sa pwesto para sa kanya, at sinabi niya sa kanya na huwag mag-alala dahil handa siyang gawin ang lahat ng gawain kahit na hindi siya ang class rep. Samantala, sa labas pa lang ng klase, nababaliw na ang lahat ng mga babae sa isang bagong estudyante na nagngangalang Rico, na isang gwapong modelong teenager na may mahabang buhok, makinis na balat, at may isang kaakit-akit na ngiti. May reputasyon si Rico bilang pinakagwapo na lalaki sa paaralan hanggang sa biglang naging popular si Hanado, kaya napilitan siyang ibahagi ang kanyang fanbase sa isang nakakatakot na loner na walang fashion sense. Tinanong ni Rico ang mga babae kung sino ang mas gwapo sa pagitan nila ni Hanado, at bagamat sinabi nila sa kanya na mas gwapo ang mukha niya, sinabi ng mga babae na mas kaakit-akit si Hanado dahil sa kanyang misteryoso at banayad na kalikasan. Nainis sa kanilang mga salita, nagpa siya si Rico na sundan si Hanado buong araw upang malaman kung ano ang dahilan kung bakit siya napaka-espesyal. Ngunit ang tanging natuklasan niya ay si Hanado ay may kakaibang pagkahumaling sa mga pasang kalye. Sinundan niya siya sa isang lokal na merkado kung saan ang mga ahente ng pagmomodelo ay lihim na naghahanap ng mga bagong talent, at dahil ayaw ni Rico na nakawin ni Hanado ang kanyang trabaho, sumugod siya upang pigilan ang mga ahente sa pagre-recruit sa kanya. Gayunpaman, sinampal siya ng isa sa mga fashion scout sa mukha bago humakbang para bigyan ng jacket si Hanado, na sinabing kung pipirma siya ng kontrata sa pagmomodelo sa kanya, siya ang magiging pinakasikat na tao sa planeta. Ngunit si Hanado ay kinilabutan sa kanyang aura, kaya kinuha niya ang jacket at ibinigay kay Rico sa halip, sinabi na ang mga mahihirap at walang tirahan na batang kalye ay nararapat ding magsuot ng mag-agarang damit. Lumayo si Hanado, ngunit naramdaman ni Rico na may nagbago sa loob niya noong araw na iyon. Kaya, nagpa siya siyang huminto sa kanyang trabaho bilang isang modelo at sundan ang mga yapak ng lalaking nagturo sa kanya kung paano mamuhay ng walang pag-iimbot. Kinaumagahan, binigyan ni Aikawa si Hanado ng isang package para ihatid sa isang estudyanteng nagngangalang Akane, na lumiban sa paaralan noong nakaraang taon. Nagtataka si Hanado kung ano ang maaaring maging dahilan ng paglaktaw ng isang gwapo na lalaki sa paaralan. Nang makarating siya sa apartment, kumatok si Hanado sa pinto, ngunit walang sumasagot, kaya nagpa siya siyang ihulog ang package at umalis. Pagkatapos, isang malaking lalaki ang biglang nagpakita, nagtatanong sa kanya kung ano hinahanap niya. Sinabi ni Hanado na ayaw niya ng gulo at nandito lang siya para maghatid ng package para kay Akane. Ngunit nagulat si Hanado nang sabihin sa kanya ng malaking lalaki na siya talaga si Akane. Nagulat na ang cute na lalaki sa larawan ay naging isang higanteng halimaw sa magdamag. Nagpa siya si Akane na sabihin kay Hanado ang kwento kung paano siya palaging binubuli sa paaralan dahil sa kanyang mukha na parang babae. Wala sa mga lalaki ang gustong makipag-hangout sa kanya, at lahat ng mga babae ay kinasusuklaman siya dahil mas maganda siya kaysa sa kanila. Kaya, napilitan si Akane na huminto sa pag-aaral at manatiling nakakulong sa kanyang silid magpakailanman. Ngunit pagkatapos manood ng isang patalastas sa TV tungkol sa bodybuilding, nagpa siya si Akane na ay ehersisyo ang kanyang mga kalamnan araw-araw hanggang sa siya ay naging isang buff guy, na sapat na malakas upang talunin ang lahat ng mga lider ng gang sa kanyang kapitbahayan. Ngayon na siya ay isang walang talo na kampyon, kinatatakutan ng lahat sa paligid, hindi na kailangan ni Akane na pumasok sa paaralan. Sinabi niya kay Hanado na sumuko dahil kahit ang mga pulis ay hindi na siya mapabalik. Gayunpaman, hindi pinansin ni Hanado ang kanyang sinasabi.
Inabot na lang nito sa kanya ang package. Ngunit maling akala ang naisip ni Akane at naisip na hinahamon siya ni Hanado sa isang labanan. Pinagmasdan niyang mabuti ang kanyang kalaban para masigurado na hindi siya makakatama ng bigla ang pag-atake sa kanya. Bago pa maihampas ni Akane ang kanyang sandata kay Hanado, bigla silang tinambangan ng isang grupo ng mga street boys. Ibinigay sa kanya ni Hanado ang package bago umalis, ngunit sa hindi malamang dahilan, naisip ni Akane na sa halip ay lalaban siya sa kanyang tabi. Sinimulan niyang atakihin ang mga tulisan habang iniisip na tinutulungan siya ni Hanado. Sinubukan ng isa sa mga tulisan na pigilan si Hanado na umalis, ngunit nang tumingin siya sa kanyang mga mata na parang vampira, napilitan siyang pakawalan ng lalaki. Napagtanto ng iba na siya ang kilalang Hanado na marami na nilang narinig. Hindi gustong magsimula ng gulo kay Hanado, ang mga tulisan ay mabilis na tumakas sa halip. Nang buksan ni Akane ang package, napagtanto niyang itinaya ni Hanado ang kanyang buhay para lamang hikayatin siyang bumalik sa paaralan. Kinaumagahan, sa wakas ay bumalik sa paaralan si Akane, at habang si Aikawa ay nahihirapan pa ring maunawaan kung paano siya naging ganito kalaki, si Akane ay tahimik na nanumpa sa kanyang sarili na siya ay palaging naruroon upang protektahan si Hanado. Nang maglaon sa araw na iyon, nagtipon ang lahat para sa isang praktikal na klase sa pagluluto, at si Gideon, ang pinakakaraniwang tao sa paaralan, ay natakot hanggang sa mabalisa nang mapagtanto niyang kasama siya sa parehong grupo sina Hanado at isang grupo ng iba pang mga weirdo. Sumang-ayon si Aikawa at ang mga lalaki na gawin ang lahat ng gawain upang si Hanado ay makaupo at makapagpahinga na parang isang hari. Ngunit napansin ni Gideon ang pag-aalala sa kanyang mukha at iniisip kung iyon ba talaga ang gusto ni Hanado. Nagsimula sila sa magarbong recipe, ngunit habang sinusubukan ng lahat na tumulong sa isang paraan or sa iba pa, napansin ni Gideon na abala si Hanado sa paggawa ng mga pudding cup gamit ang pinakamasamang posibleng sangkap kailanman. Sinimulan ni Akane na ilabas ang kanyang galit sa iba pang mga lalaki, ngunit bago malaman ng sino man sa kanila kung ano ang nangyayari, pinakawalan ni Hanado ang Hell's Inferno sa kusina habang sinusubukang gumawa ng ilang fries. Sinabihan ng punong chef ang lahat ng mga estudyante na lumabas ng silid bago sila masaktan. Habang nag-aalala si Aikawa at ang iba pa sa kaligtasan ni Hanado, kumuha ng fire extinguisher si Gideon at mabilis na inapula ang apoy. Naniniwala ang mga lalaki na sinadyang sinimulan ni Hanado ang apoy upang pigilan silang mag-away sa isa't isa. Binuksan nila ang refrigerator para kunin ang mga pudding cup na ginawa ni Hanado para sa kanila. Sinubukan ni Gideon na pigilan ang mga ito sa pagkain ng mga dessert na gawa ni Hanado, ngunit kahit na ang lasa ay malinaw na hindi matiis, si Aikawa at ang iba ay patuloy na kumakain dahil alam nila na kung ano ang ginawa ni Hanado ay perpekto. Kinalaunan sa araw na iyon, hindi napansin ng isang babae na nakaupo sa tabi ni Hanado nang gamulong ang kanyang pambura at damapo sa ilalim ng mesa ni Hanado. Ngunit dahil sa sobrang takot niyang ibalik ito, binigyan na lang siya ni Hanado ng bagong pambura. Gayunpaman, ang simpleng pagkilos na ito ng kabaitan ay naging dahilan upang mahulog ang loob ng dalaga, si Miyake, sa kanya. Pagkatapos niyang matapos ang klase para sa araw na iyon, nakipagkita si Hanado sa kanyang kaibigan, si Kawasoki, para mamili. Sinusubukan niyang bumili ng mga papel para sa kanyang susunod na likhang sining nang may dalawang babae na pumasok sa tindahan. Dahil ayaw malaman ni Hanado na kaibigan niya si Kawasoki, mabilis siyang nagtago sa pagitan ng mga stand. Nang mawala ang mga babae, sinabi ni Hanado kay Kawasoki na makakasama sa kanyang reputasyon kung malalaman ng mga tao na kaibigan niya ang pinakakinasusuklaman na lalaki sa paaralan. Ngunit nagtaka si Kawasoki kung ano ang sinasabi niya. Patuloy siyang nagtago sa mga babae hanggang sa makarating sila sa isang kafe, kung saan pareho silang nag-order ng magkahiwalay na inumin, at sinabihan ni Kawasoki si Hanado na ihinto ang pagtatago dahil wala siyang pakialam kung alam ng ibang tao ang tungkol sa kanilang pagkakaibigan. Namangha si Hanado sa malinis na puso ng nag-iisang kaibigan, ngunit ang hindi niya alam ay si Kawasoki pala talaga ang dahilan kung bakit siya natakot sa mga babae at nagkaroon ng sira-sirang personalidad. Noong pareho silang nasa middle school, nadurog ang puso ni Kawasoki nang ang babaeng pinakamamahal niya ay humiling sa kanya na tulungan siyang maghatid ng love letter kay Hanado. Kaya, para makuha ang kanyang payback, sinabi ni Kawasoki kay Hanado na ang babae ay nagkakalat ng mga kasinungalingan tungkol sa kanyang maliit na asset. Bago niya masabi sa kanya na biro lang iyon, kinumbinsi na ni Hanado ang kanyang sarili na lahat ng babae ay masama.
Sa paaralan kinabukasan, narinig ni Hanado ang ilang mga babae na nag-uusap tungkol sa isang cute na tula na binili nila sa kanya sa parke, ngunit si Hanado ay walang tapang para sabihin sa kanila na hindi talaga siya ang kanilang nakilala. Inilagay ng mga babae ang tula sa pisara, at napangiwi si Hanado dahil sa kakilakilabot na nangyari. Ngunit naramdaman ng kanyang mga fanboy na may kakaiba sa estilo ng pagsusulat, kaya nagpa siya silang imbestigahan ang bagay na ito. Pumunta sila sa parke para tignan kung magpapakita siya, pero nang makita nila ang isang kamukhang kamukha na nagtitinda ng mga tula sa pagpapanggap na siya ay si Hanado, nagalit si Akane at mabilis na sinuntok sa mukha ang impostor. Sinimulang sampelan ni Rico ang lalaki, at si Aikawa ay kumuha ng gunting para putulin ang kanyang buhok hanggang sa aminin niya na siya ay isang sobrang nahuhumaling na Hanado cosplayer na ang tunay na pangalan ay Kido. Sinabi ni Kido na siya ang pinakamalaking tagahanga ni Hanado, kaya naman inilaan niya ang kanyang buhay sa pag-aaral ng lahat tungkol sa kanya, kabilang ang paraan ng kanyang paglalakad, pagsasalita, at paggawa ng kanyang likhang sining. Habang nag-uusap pa rin sila, dalawang babae ang lumapit kay Kido na iniisip na siya ang tunay na Hanado. Sinabi nila sa kanya na iwanan ang kanyang mga kaibigan sa parke at sa halip ay gumawa ng isang magandang bagay sa kanila. Makalipas ang ilang segundo, isang buong pangkat ng mga babae ang dumating sa parke upang masamahan ang peking Hanado. Nang hindi na makayanan ni Kido ay inalis niya ang kanyang disguise, bumungad sa kanya ang kanyang hindi kagwapuhan na mukha at mga ngipin na parang sa hayop. Naglakad na palayo ang mga babae nang mapagtanto nila na isa lang siyang manloloko, ngunit lahat ng mga lalaki ay nagsimulang umiyak dahil sa sobrang nakakaawa na panoorin si Kido, at ang kanyang mga fanboy na pangarap ay gumuho sa lupa ng napakabilis. Ibinalik nila siya sa kanilang paaralan upang makahingi siya ng tawad, ngunit nang pumasok sila sa klase, nakita ni Kido ang isang tala sa pisara mula kay Hanado na nagsasabi sa kanya na mag-focus sa kanyang walang silbing buhay, sa halip na subukan ng husto upang gayahin ang ibang tao. Ngunit pagkatapos umiyak ng kanyang puso na parang isang talunan, sinabi ni Kido na babaguhin niya ang kanyang diskarte sa pamamagitan ng paggamit ng mga braces upang ayusin ang kanyang mga ngipin upang mas maging katulad niya si Hanado. Samantala, sa labas ng silid-aralan, dalawang babae ang tatalon na sana kay Hanado nang mapansin nilang kumukuha ito ng regalo mula sa isang napakagandang babae, na inakala nilang kasintahan niya. Kinuha nila ang isang larawan ng kanilang dalawa at naipost ito sa social media, at sa lalong madaling panahon, ang lahat ng mga babae sa paaralan ay napupuot kay Hanado para sa pagtigil sa kanyang playboy na paraan upang sundin ang isang mas matandang babae sa halip. Pagbalik niya sa klase, napansin ni Hanado na may kakaibang nakasulat sa mesa niya. Nang dumating si Aikawa at ang iba pa upang tingnan ito mamaya, napagtanto nila na ito ay isang mensahe ng pagpapakasawi mula sa isa sa kanyang mga fangirls. Sa sandaling iyon, pumasok ang isang lalaki na nagsasabi sa kanila na si Miyaka ay malapit nang tumalon mula sa pinakamataas na palapag ng gusali. Lahat ng mga estudyante ay nagmamadaling lumabas upang subukan at kumbensihin siya na huwag tumalon para lang kay Hanado. Gayunpaman, nagpatuloy si Miyaka sa pag-awit ng isang kanta tungkol sa kung paano nagbago ang buong buhay niya noong araw na binigyan siya ni Hanado ng bagong pambura, at hindi na maganda ang kanyang mga marka dahil ang tanging naiisip niya ay ang gwapong mukha nito. Ngunit ngayong ipinagkanulo na siya ni Hanado na makasama ng ibang babae, hindi na naramdaman ni Miyaka na kailangan pa niyang mabuhay, at sinabi niyang iaalay niya ang kanyang buhay bilang isang sakripisyo para kay Hanado. Nang malapit na siyang tumalon, napansin ni Miyaka na nakatayo sa likuran niya si Hanado. Kahit na wala siyang ideya kung ano ang nangyayari, nakatayo lang si Miyaka doon habang hinihintay siyang humingi ng tawad. Nakipag-usap si Hanado sa kanyang mesa, na parang totoong tao ito, na sinasabi dito na huwag magdamdam tungkol sa nangyari, at walang makakapagpapalit dito. Ngunit naisip ni Miyaka na siya ang kausap nito, kaya napayuko siya habang umiiyak at nagpas siyang manatiling buhay. Lumapit ang kanyang mga kaibigan para yakapin siya dahil sa tamang pagpili, at habang umiiyak siya sa tabi ng gripo, kinalaunan noong araw na iyon, lumapit kay Miyaka ang inaakalang kasintahan ni Hanado para tanungin siya kung saan gaganapin ang PTA meeting. Doon napagtanto ni Miyaka na ang matandang babae ay talagang ina ni Hanado. Kaya, tumakbo siya para sabihin ito sa lahat ng iba pang mga fangirls, habang si Hanado ay natigil sa isang pulong kasama ang kanyang guro at ang kanyang ina. Pinayuhan siya ng mga ito na mas makihalubilo sa mga tao sa kanyang klase, ngunit kahit anong pilit ni Hanado, naisip ng kanyang mga kaklase na siya ay masyadong perpekto para sa kanila.
At kaya, lahat sila ay tumugon sa isang kakaibang paraan. Nang wala ng ibang pagpipilian, nagpa siya siyang makipagkaibigan kay Gideon. At bagamat parang kilabot siya, maganda pa rin ang tugon sa kanya ni Gideon. Kaya, umuwi si Hanado na parang nanalo siya ng Nobel Prize. Pagkatapos ng maikling bakasyon, bumalik na sa sesyon ang paaralan, at pinagalitan ng bise-punong guro ang dalawang mag-aaral na gumagala sa paligid ng bakuran ng paaralan. Ngunit sinabi ng dalaga na sinusubukan niyang tingan ang kanilang mga assets. Nang mga sandaling iyon, biglang sumulpat ang student body president na si Saiko, at nagbanta siyang ilalantad ang vice principal sa pagkakaroon ng ibang babae. Kaya naman, lumayo na lang ang matanda nang hindi man lang umimik. Tinawag ng mga babae si Saiko na kanilang bayani, binigyan siya ng mga regalo para ipakita ang kanilang pagpapahalaga, at ipinagmamalaki ni Saiko na maaari siyang maging huwaran sa mga babae sa kanilang paaralan. Ngunit naasar siya nang makita niyang dumaan si Hanado kasama ang kanyang mga kasama. Naniniwala si Saiko na lahat ng lalaki ay hamak, at kinasusuklaman niya ang katotohanang madaling makuha ni Hanado ang atensyon ng lahat ng kanyang babaeng tagasunod. Kaya, nagplano siya na ibagsak siya ng tuluyan. Sa susunod na pagpupulong ng student body, inimbitahan ni Saiko ang dalawang senior na estudyante na kilala sa pagiging pinakamasama sa paaralan, at sinabihan niya silang akitin si Hanado hanggang sa humingi ng awa sa kanila ang bida. Tinanggap ng mga babae ang kanyang hamon, ngunit nang malapit na silang sumunggab sa kanya, pinigilan sila ni Hanado sa kalagitnaan, na nagsasabing dapat silang tumuon sa pagkakaroon ng malusog na katawan sa halip na subukang kainin ang karne mula sa kanyang buto. At bagamat nakikipag-usap lang talaga siya sa ilang mga pasanggala, ang mga salita ni Hanado ay naging dahilan upang isuko ng mga babae ang kanilang mga sarili magpakailanman. Bumalik sila kay Saiko at sinabi sa kanya na hindi na sila maaaring magpatuloy sa misyon. Galit na galit sa mga babae, inutusan ni Saiko ang kanyang mga miyembro ng konseho na hulihin si Hanado, at pagdating niya, sinabi niya sa kanya na ang kanyang parusa sa pagnanakaw sa lahat ng kanyang mga tagasunod ay magsusuot siya ng uniforme ng babae sa buong taon. Gayunpaman, walang ideya si Hanado tungkol sa kanyang sinasabi, at nagtaka siya kung paano niya napasok ang kanyang sarili sa gulo na ito. Pero sinabihan siya ng student body vice president na relax lang at isuot ang cute na palda. Dahil ayaw na kutsain ng buong paaralan, tinakasan ni Hanado si Saiko at ang kanyang pangkat ng mga weirdo, ngunit patuloy nila itong hinahabol sa pasilyo gamit ang kanilang mga palda ng panlalaking kapahamakan. Hinaranggan siya ng mga ito sa lahat ng panig, at si Hanado ay hinabol ng bise-presidente, na naging dahilan upang siya ay madapa sa hagdanan at direktang mahulog kay Saiko, na parang isang eksena mula sa isang kwento ng pag-ibig. Nang magising siya, labis na naiinis si Saiko na makita ang kanyang sarili na nakaupo sa katawan ni Hanado, ngunit nang sabihin ng kanyang mga kasamang babae na halos nailigtas siya ni Hanado mula sa concussion, napagtanto niya na mayroon talaga siyang nararamdaman para sa lalaking ito. Sinuntok niya ang bise-presidente dahil sa pagpapakita ng kanyang pakete sa publiko bago umalis kasama ang kanyang mga kaibigan. Ngunit nang dumating si Aikawa upang iligtas si Hanado, napagtanto niya na ang kanilang mahalagang lalaki ay nawala ang karamihan sa kanyang mga alaala. Laking gulat ni Nariko at Akane nang makita si Hanado na parang isang prinsesa na naglalakad sa hallway, kaya sinabi ni Aikawa sa kanila na nawala ang bahagi ng kanyang mga alaala at babalik siya sa normal pagkatapos ng isang linggo. Nang marinig niya ang kanilang pag-uusap, sinabihan ni Hanado ang mga lalaki na huwag mag-alala tungkol sa kanyang kalagayan dahil wala silang magagawa tungkol dito. At sinabing ang natatandaan lang niya ay siya ang pinakasikat na bata sa paaralan. Nagsimulang umiyak si Akane nang mapagtanto niyang unti-unti nang nagiging hindi kagalang-galang ang kanyang mentor, kaya iminungkahi ni Aikawa na humanap sila ng paraan upang mapabilis ang proseso ng pagbawi para sa pagkawala ng kanyang memorya. Sinubukan ni Hanado ang kanyang read skill sa pamamagitan ng pakikipag-akit sa iba't ibang babae sa pasilyo, ngunit mabilis na nawalan ng interes ang mga babae nang pumayag siyang ikis sila, na nagsasabing tatanggihan ng tunay na Hanado ang kanilang alok. Sa halip, gusto rin ni Miyaka ng ilang libreng kiss, ngunit si Hanado ay natakot sa kanyang mukha. Matapos basahin ang iba't ibang mga aklat-aralin, sinabi ni Aikawa na ang pinakamahusay na paraan upang baligtarin ang amnesia ni Hanado ay ang hampasin siya sa ulo gamit ang isang martilyo. Pagkatapos niyang makatakas mula kay Miyaka, naisip ni Hanado kung paanong hindi magandang bagay ang pagiging tanyag dahil mas miserable ang kanyang buhay, kumpara noong panahong walang sino man ang nagbigay ng pakialam sa kanya.
Gayunpaman, habang iniisip pa rin niya ang tungkol sa mga magagandang araw, nagpakita si Akane sa likod ni Hanado at muntik na siyang durugan sa lupa gamit ang kanyang martilyo, na sinasabi na ito ang tanging paraan upang maibalik ang mga bagay sa dati. Mabilis na tumakbo si Hanado palayo sa lalaki, ngunit pagkatapos ay sinimulan siyang habulin ni Naikawa at Riko gamit ang kanilang mga martilyo, hanggang sa ma-corner siya sa lahat ng panig at wala nang ibang mapupuntahan. Nagsimulang makarinig si Hanado ng iba't ibang boses sa kanyang ulo na nagsasabi na lahat ay napupuot sa kanya, ngunit bago pa mabuksan ni Ikawa at ng iba pa ang kanyang ulo na parang walnut, siya ay natapilok at nahulog sa hagdan, tulad ng kanina. Nang sa wakas ay bumangon na siya, nanambalik ang alaala ni Hanado, at dahil inakala niyang lahat ng tao sa paaralan ay gustong tapusin siya, tinitigan niya ng masama si Ikawa at ang iba pa bago naglakad palayo. Dahil nag-aalala siya na ang buhay paaralan ni Hanado ay magiging isang lugar ng digmaan, inanyayahan siya ni Kawasoki na magsaya mamaya. Ngunit napilitang ibalat kayo ni Hanado ang kanyang sarili na parang isang babae upang manatiling nakatago sa kanyang mga tagasunod. Ang isa sa mga kaibigan ni Kawasoki, si Hisoka, ay nagpasya na sumama din, at ipinakilala ni Hanado ang kanyang sarili sa mga lalaki bilang Hanziwa upang maitago niya ang kanyang isa pang pagkakakilanlan sa buong araw. Sinabi niya kay Kawasoki na natatakot siyang makihalubilo sa isang taong hindi siya, ngunit sinabi sa kanya ni Kawasoki na mag-relax at maging malaya dahil gusto niyang magkaroon siya ng mga bagong kaibigan at ihinto ang pagiging loner. Nais ni Kawasoki na makakuha ng isang partikular na parangal na maaari lamang mapanalunan sa pamamagitan ng pag-score ng perpektong puntos sa lahat ng tatlong laro, bowling, darts, at basketball. Ngunit natakot si Hanado dahil hindi pa siya nakakalaro ng alinman sa mga larong iyon. Sinubukan niyang tumulong sa bowling, ngunit ginawa lang ni Hanado ang kanyang sarili na walang silbi sa harap ng lahat. Kaya, ipinakita sa kanya ni Kawasoki kung paano ito ginawa sa pamamagitan ng pag-score ng tatlong sunod-sunod tulad ng isang pro athlete. Sa paglipat sa susunod na sport, gusto talaga ni Hanado na patunayan ang kanyang halaga kay Hisoka. Kaya't pagkatapos na i-flunk ni Kawasoki ang laro, niredeem niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pag-score ng tatlong sunod-sunod na bullseye, kahit na nakasuot ang kanyang dark shades. At dahil magaling siya sa basketball, nagpa siya si Hisoka na hawakan ang huling laro, umiskor ng 3-point shot sa isang pagsubok lang at nanalo ng grand prize sa pagiging eksperto sa sports. Lumabas si Kawasoki upang kumuha ng inumin, at nang umalis siya, ginawa ni Hisoka ang kanyang makakaya na makipagkasundo kay Hanado, at sinabing maaari siyang pahiramin ng ilang comics kung gusto niya. At masaya si Hanado na maging kaibigan ng isang tulad niya. Gayunpaman, isang grupo ng mga high school boys mula sa basketball team ang nagtulak kay Hisoka sa lupa, at kinuha ang kanyang espesyal na premyo habang nakatayo lang si Hanado at pinapanood ang kanyang kaibigan na binubuli. Nang makitang wala na si Kawasoki, nagpalit si Hanado ng kanyang normal na damit at natakot ang mga estudyante kaya ibinalik na lang nila kay Hisoka ang kanyang premyo at umalis. Nagulat si Hisoka na ganoon talaga ang paninindigan sa kanya ni Hanado, at nang bumalik si Kawasoki na may dalang mga inumin, sinabi niya sa kanya ang lahat ng nangyari, tulad ng ito ay isang uri ng superhero na pelikula. Nakalimutan ni Hisoka ang lahat tungkol kay Hanziwa sa panahon ng insidente, kaya sinabi niya kay Kawasoki na ibigay sa kanya ang ilan sa kanyang mga comic book, kahit na hindi niya alam na iisang tao lang pala sina Hanziwa at Hanado. Samantala, sa larangan ng palakasan, lahat ng mga atleta ay nagsasanay para sa isang pangunahing karera sa liga, ngunit wala sa kanila ang kasing bilis ng nangungunang runner ng paaralan, si Kitaro, na kilala rin bilang coach. Nakita nilang lahat siya bilang isang bayani sa pagtanggi sa alok na sumali sa pinakamahusay na paaralan sa bansa sa isang scholarship sa palakasan. Ngunit walang nakakaalam na nanatili lamang si Kitaro para makaganti siya sa kanyang pangunahing kaaway na si Hanado. Tinalo ni Hanado si Kitaro sa isang karera sa middle school, at dahil siya ay isang masakit na talunan noon, naisip ni Kitaro na si Hanado ay nandaya upang manalo sa laro. Kaya, nanumpa siyang maghihiganti balang araw. Ngunit nang subukan ni Kitaro na hilingin kay Hanado para sa isang rematch, siya ay natigilan sa huling minuto at nagsimulang umiyak na parang isang malaking sanggol. Kaya, pumayag si Kido na tulungan siya sa pamamagitan ng pagpapalit kay Hanado sa ikalawang karera. Ngunit sa sandaling maisuot ni Kido ang kanyang mask, na-activate ni Kitaro ang kanyang Crybaby engine, na tumakbo sa track sa isang record-breaking na 10 segundo.
At kahit na nagpapasalamat siya kay Kido sa pagtulong, gusto pa rin ni Kitaro na makipagkarera sa tunay na Hanado. Sinubukan nilang takutin siya na tumakbo sa pamamagitan ng pagsisimula ng apoy sa pasilyo, ngunit tinakpan lang ni Hanado ang kanyang ilong at iniwasan ang usok. Kaya, sinabi sa kanya ng tagapagsanay ni Kitaro na ihinto ang pag-aaksaya ng kanyang oras sa pagsisikap na manalo sa isang maliit na karera laban kay Hanado. Sinabi niya na ang kanyang karera bilang isang propesyonal na atleta ay mas mahalaga, at ang lahat ng kanyang mga kaibigan ay palaging nandyan upang suportahan siya. Kaya, nagpa siya si Kitaro na tumuon sa pagdadala sa kanyang koponan sa Nationals sa halip. Ngunit nang makita niya si Hanado na tumatakbo pabalik sa bahay na parang isang comic book speedster, nakalimutan ni Kitaro ang lahat tungkol sa pangako na ginawa niya at hinabol niya siya na parang ang buong buhay niya ay nakasalalay dito. Sa wakas ay nalampasan siya ni Kitaro sa isang karera, ngunit nang biglang nagbago ang direksyon ni Hanado, napagtanto ni Kitaro na talagang tinatakasan niya ang isang bagay, at hinabol siya ng isang malaking aso. Kinabukasan sa paaralan, pinahintulutan ni Miyaka ang kanyang kaibigan na si Sook-ami na basahin ang kanyang palad, at pagkatapos niyang matagumpay na mahulaan ang kanyang hinaharap, sinimulan ni Sook-ami na subukan ang kanyang mga kasanayan sa lahat ng iba pang mga estudyante sa klase. Gayunpaman, kailangan niya ng isang tunay na hamon upang dalhin ang kanyang mga kapangyarihan sa susunod na antas. Kaya, nakipagkita si Sogami kay Aikawa at sa iba pa at hiniling sa kanila na tulungan siyang mag-ayos ng sesyon ng pagbabasa ng palad kay Hanado. Sinabi sa kanya ng mga lalaki na si Hanado ay hindi mahilig sa ganoong uri ng mga bagay, ngunit nang marinig niya ang kanilang maliit na pag-uusap, nagpa siya si Hanado na tumulong sa pamamagitan ng pag-upo sa kanyang mesa at pagpapanggap na nakatulog para mabasa niya ang kanyang palad. Kinuha ni Sook-ami ang pahiwatig at dumiretso sa trabaho, ngunit nagulat siya nang mabasa niya ang palad ni Hanado at natuklasan na wala itong katangian ng kasikatan or tiwala sa kanyang aura. Sa halip, napansin niya na siya ay nabubuhay sa isang napakalungkot at kakilakilabot na buhay, ngunit nagsinungaling siya sa mga lalaki na nagsasabi na si Hanado ay haharapin ang buhay ng mag-isa tulad ng isang alpha male at lulupidyan ang maraming mga problema. Sa pagtatanong sa kanya tungkol sa kanyang hinaharap, sinabi ni Sook-ami na magkakaroon siya ng maraming mga anak mula sa iba't ibang mga babae, tulad ng isang artistang lalaki. At ang mga lalaki ay masaya na marinig na si Hanado ay magkakaroon ng isang superstar na pamumuhay. Nang matapos ang midterm, inanunsyo ng guro ng klase na si Mr. Akiyama ang mga estudyante na lumabas na ang kanilang mga resulta ng pagsusulit, at hinikayat din niya ang mga nabigo na mag-aral ng mabuti dahil magkakaroon ng makeup exam sa susunod na linggo. Pagkatapos ng anunsyo, nagsimula siyang magbahagi ng kanilang mga report card, at habang ang karamihan sa mga mag-aaral ay masaya sa kinalabasan ng mga resulta, sina Riko at Akane ay nabalisa dahil sila ay nabigo sa pagsusulit. Nang matapos ang klase, nagpa siya ang mga lalaki na gumawa ng plano sa pag-aaral upang matulungan sina Akane at Riko na makapasa sa paparating na pagsusulit, at sinabi ni Aikawa na ang kanilang tagpuan ay dapat tawaging Hanado Force Headquarters. Natuwa ang lahat sa pangalan maliban kay Gideon, na nagsabing mali ang gumawa ng club tungkol kay Hanado nang hindi sinasabi sa kanya ang tungkol dito. Ngunit ang iba pang mga lalaki ay hindi pinansin ang kanyang mga salita. Ibinigay ni Aikawa sa kanila ang kanyang report card, na nagpapakitang siya ang unang nag-rank sa midterm exam, at nangako siyang ay lalaan ang lahat ng kanyang oras para masiguradong makakapasa si Nariko at Akanay sa makeup test. Nang makita ang posisyon ni Aizawa, ang ibang mga lalaki ay nagtaka kung ano ang nakuhang marka ni Hanado dahil lahat sila ay nag-iisip na siya ang mauuna. Ngunit sinabi sa kanila ni Aikawa na maaaring hindi sinasadya ni Hanado ang ilang mga katanungan na itama upang maiwasan ang atensyon. Ang mga lalaki ay determinado na gawin ang kanilang makakaya upang ipagmalaki si Hanado, at sa araw ng pagsusulit, ang lahat ng mga mag-aaral na kumukuha ng makeup test ay sinabihan na magtipon sa silid-aralan. Kaya, sumama sa kanila sina Kitaro at Kido, at ito ang dahilan kung bakit pareho silang bumagsak sa exams. Si Kitaro ay mas interesado sa pagtakbo kaysa sa kanyang mga marka, habang si Kido ay napakawalang isip na isinulat niya ang pangalan ni Hanado sa sagutang papel sa halip na ang kanyang sarili. Gustong umupo ni Kido sa upuan ni Hanado para maranasan niya kung ano ang pakiramdam ng pagiging tunay na Hanado, ngunit gusto rin ni Kitaro na umupo doon, at lahat sila ay nagsimulang magtalo tungkol sa kung sino ang karapat-dapat na magkaroon ng upuan. Lumapit sina Akane at Riko para pigilan ang isa sa kanila sa pag-upo sa upuan, na sinasabing pag-aari lamang ito ng tunay na Hanado.
Ngunit habang nag-aaway pa rin sila, ginulat ni Hanado ang lahat sa pamamagitan ng paglalakad sa silid-aralan upang kumuha ng make-up test. Sinabihan ni Mr. Akiyama ang lahat na umupo sa kani-kanilang mga upuan, ngunit nagulat si Rico at ang iba pa na si Hanado, sa lahat ng tao, ay gagawa ng isang make-up test dahil natural nilang iniisip na siya ang pinakamatalinong tao sa klase. Gayunpaman, si Hanado ay isang hindi matalo tulad ng iba sa kanila, dahil nakalimutan niyang isulat ang kanyang pangalan sa papel ng tanong noong unang pagsusulit, kaya naman pinilit siya ni Mr. Akiyama na kumuha ng isa pa. Nang magsimula ang pagsusulit, nagsimulang gumawa ng mga ingay si Hanado gamit ang kanyang lapis na halos parang nagdo-drawing siya sa halip na magsulat, at nakuha nito ang atensyon ng ibang mga estudyante na agad na nagsimulang kopyahin siya. Nahumaling sila sa pagsisikap na gumawa ng parehong ingay gamit ang kanilang mga lapis, kaya't si Akane at ang iba ay nagsimulang punan ng mga sagot ng napakabilis, walang pakialam kung ito ay tama or mali, para lamang sila ay maging katulad ni Hanado. Nang matapos ang oras, lahat ay nagsumite ng kanilang mga papel at lumabas ng silid-aralan. Kaya, nakipagkita si Eikawa kina Rico at Akane, tinanong sila kung kamusta ang test, at sinabi nila sa kanya na ito ay mahusay dahil nandyan si Hanado upang suportahan sila. Ang mga resulta ng pagsusulit ay lumabas sa sumunod na araw, kasama ang parehong sina Akane at Rico na nakakuha ng magagandang marka, at pinasalamatan nila si Eikawa para sa kanyang tulong. Ngunit sinabi niya sa kanila na si Hanado ang karapat-dapat sa kredito. Tinanong ni Gideon kung bakit, at sinabi ni Eikawa sa kanila na sinadya ni Hanado na ibagsak ang unang pagsusulit upang makasama siya upang magbigay ng inspirasyon sa iba na talagang nabigo. Samantala, sa silid-aklatan ng paaralan, si Casey ay isang loner na may crush din kay Hanado, at bagaman karamihan sa mga estudyante ay tumigil sa pagbisita sa silid-aklatan, walang pakialam si Casey dahil si Hanado lang ang gusto niyang makita. Dahil sa kawalan ng interes sa mga mag-aaral, naglaan ang paaralan ng mas maliit na budget sa library, ngunit bumili si Casey ng ilang romance novel gamit ang sarili niyang pera, at inilipat ang front cover na may pamagat ng artwork para linlanggan si Hanado sa paghiram ng libro. Sa kabutihang palad, gumana ang kanyang plano, dahil hiniram ni Hanado ang libro, iniisip na mapapabuti nito ang kanyang mga kasanayan sa pagguhit. Pagkaalis niya, pumasok si Eikawa at ang iba pa sa silid-aklatan, umaasang makikita siya doon. Napagpasyahan nilang humiram din ng ilang libro, ngunit habang naghahanap pa sila, aksidenteng natamba ni Akane ang ilan sa mga librong binili ni Casey para kay Hanado, dahilan para matarante siya at sumigaw sa kanya. Nang makita kung gaano siya ka-protective tungkol sa mga libro, napagpasyahan ni Rico na partikular na bumili si Casey ng mga novel romance para mapaibig siya ni Hanado. Nagsimula siyang magyakan tungkol sa isang mundo ng pantasya kung saan si Hanado ang kanyang Prince Charming upang mapahusay ang silid-aklatan upang si Hanado ay madalas na bumisita at mahalin siya. Nagpasya si Rico at ang mga lalaki na tulungan si Casey sa pamamagitan ng pagkolekta ng iba't ibang genre ng mga libro upang punan ang lugar at gawin itong mas kaakit-akit. Nang marinig ng mga estudyante ang tungkol sa New Gen Z Library, lahat sila ay nagmadaling pumasok para tingnan ito, at si Casey ay dinagsa ng mas maraming order kaysa dati. Ngunit hindi na nakabisita si Hanado dahil naging masikip na ang lugar. Kinalaunan noong araw na iyon, nang dumating si Hanado upang ibalik ang aklat na hiniram niya, sinabi niya kay Casey na ang pabalat ng aklat ay hindi masyadong tumugma sa nakasulat sa loob, ngunit tinanong niya ito kung nakita niyang kawili-wili ang aklat. Sa kanyang sorpresa, sinabi ni Hanado na siya ay humanga sa pagkahilig sa kanyang trabaho, at ang katawan ni Casey ay nagsimulang kumislap dahil nangangahulugan ito na sa wakas ay napansin niya ang lahat ng pagsusumikap na ginawa niya. Gayunpaman, nakonsensya siya sa pagpapalit ng mga cover sa libro, kaya sinabi ni Casey na mag-order siya ng mga libro para sa lahat sa paaralan, maliban sa kanya. Ngunit naisip ni Hanado na habang buhay na niyang pinagbawalan siya sa library. Nang sabihin niya sa kanyang kaibigan ang nangyari, sinabi ni Kawasoki na siya ay walang pakiramdam dahil hindi niya namalayan na crush talaga siya ni Casey, ngunit sinabi niya sa kanya na huwag mag-alala tungkol dito dahil ang babae ay hindi naman kagandahan. Nang maglaon ng araw na iyon, sinubukan siyang kumbensihin ni Kawasoki na sundan ang iba pa niyang mga kaklase sa isang field trip, at sinabing ito ay isang kamanghamanghang pagkakataon para sa kanya na makilala ang mga bagong tao at makipagkaibigan. Sumang-ayon si Hanado na sumama, ngunit pagkatapos ay isang grupo ng mga estudyante mula sa isa pang high school ang nagtatalo kung paano gugulin ang kanilang bakasyon.
Kaya sabi ng pinakasikat na lalaki sa kanilang klase na si Hikami, mag-field trip din sila. Sa pagsakay sa tren, inilabas ni Rico ang pakete ng mga matatamis na dala niya, at nagpasya siyang ibahagi ito sa mga estudyante. Sinabihan silang kumuha ng isa at ipasa ito sa susunod na tao. Nang turn na ni Hanado, nagpasya siyang kumuha din ng isa, at nagulat ang lahat ng mga estudyante na sumabay siya sa pagkain. Ngunit nang mapansin niyang lahat ng mga mata ay nakatingin sa kanya, mabilis na iniluwa ni Hanado ang candy, habang lahat sila ay nagtataka kung bakit nagbago ang kanyang isip. Tatlong estudyante mula sa Shiro High School ang pumasok sa kanilang cabin, kaya tumayo si Akane at Hamarang sa kanilang dinadaanan, sinabi na dapat silang lahat ay umalis. Sinabihan siya ng buff guy sa grupo na si Jamie na umiwas, at habang nag-uusap sila, nadulas ang candy ni Hanado at dumapo sa buhok ni Jamie, dahilan para magalit ito at muntik ng batukan si Hanado gamit ang kanyang mga kamao. Gayunpaman, pumasok si Hikami upang pigilan siya sa pag-atake kay Hanado, at humingi siya ng paumanhin sa kanilang lahat dahil sa labis na kaguluhan, na nagpapula sa lahat ng mga babae dahil sa kung gaano siya kaakit-akit. Sa pagtatanong kung sino ang gaapong lalaki, sinabi ni Ikawa kay Akane na si Hikami ang pinakasikat na estudyante sa Shiro High School at tulad ni Hanado, siya ay tinuturing na hari ng kanilang paaralan. Pagdating nila sa lugar ng field trip, sinabihan ang mga estudyante na libutin ang lugar at bumalik bago ang curfew. Habang nasa daan, may nakasalubong si Hanado at ang kanyang mga kaklase na isang manghuhuli. Nagpasya silang magbayad ng kaunting bayad para malaman kung ano ang nakalaan sa kanila sa hinaharap, at lahat ay sabik na malaman kung ano ang sinabi ng kapalaran kay Hanado. Ngunit pagkatapos ay marahas silang nag-ambala ng mga estudyante mula sa Shiro High. Nais nilang gawing mas mababa si Hanado sa harap ni Hikami, at nagtagumpay sila dito, dahil nasa fortune slip ni Hikami ang lahat ng mga pagpapala sa mundo. Ngunit lingid sa kaalaman ng ibang mga estudyante, lahat ito ay binalak ng kanyang mga kaklase. Nang maglaon ng gabing iyon, ang lahat ng mga mag-aaral ay tumungo sa kanilang mga silid upang matulog, kasama si Hanado at ang kanyang mga kaibigan na may silid sa kanilang sarili. Pero habang natutulog sila, napansin nilang may nahulog sa bintana. Pagbukas ng ilaw, laking gulat nila nang makitang isa itong kay takot-takot na manika, at kumbinsido si Akane na si Hikami at ang kanyang grupo ang nasa likod nito, kaya iminungkahi niya na turuan sila ng isang mahirap na leksyon. Ngunit sa kanilang sorpresa, si Hanado ay mahimbing na natutulog, kaya't nagpasya silang sundin ang kanyang halimbawa at bumalik sa kama, na naghihinuhan na gusto niyang manatiling kalmado sila sa mga sitwasyong tulad nito. Kinaumagahan, ipinagpatuloy ng mga estudyante ang kanilang paglilibot sa isla, at nakita ni Hanado ang isang grupo ng mga walang pag-asa na romantikong babae na pinamumunuan ni Hikami. Nagpasya siyang sundan sila ng walang dahilan. Nakiusap ang mga babae kay Hikami na payagan silang magpakuha ng litrato kasama siya, at pumayag naman si Hikami. Ngunit nang sa wakas ay turn na ni Hanado, binigyan siya ni Hikami ng costume na isusuot, na sinasabing ito ay isang paraan upang gawing mas masaya ang kaganapan. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, habang abala sila sa pagkuha ng mga larawan, si Hikami ay lihim na nagsabit ng isang piraso ng candy sa buhok ni Hanado bilang paraan ng pagbabalik sa kanya sa ginawa niya kay Jamie sa tren. Kaya, nang oras na para alisin niya ang costume, nahirapan si Hanado dahil idinikit ng candy ang buhok niya sa tela. Ngunit sa kabutihang palad, dumating si Gideon upang tulungan siya. Kinabukasan, nakipagkita si Hikami kay Hanado at tinanong siya kung napapagod na ba siyang mamuhay ayon sa inaasahan ng mga tao, ngunit sinabi ni Hanado na wala siyang ideya kung ano ang kanyang pinag-uusapan. Ano man ito, iniunat ni Hikami ang kanyang mga kamay patungo sa kanya, nagtatanong kung maaari silang maging magkaibigan. Ngunit sinabi ni Hanado na kakaiba kung makikipagkaibigan siya sa isang sikat na tulad niya, at mayroon na siyang mahuhusay na kaibigan sa kanyang klase. Nilinaw ng kanyang mga salita kay Hikami na mayroon siyang mga taong nagmamalasakit sa kanya sa lahat ng panahon, ngunit palaging nakikita silang mababa. Kaya, humingi siya ng paumanhin sa pagtrato sa kanila na parang mga kampan kaysa sa kanyang mga tunay na kasama. Gayunpaman, hindi masaya si Kamichi na uma-attrad si Hikami sa laban, kaya nagpasya siyang tanggapin ang mga bagay sa kanyang sariling mga kamay. Ngunit habang tumatakbo siya para salakayin si Hanado, sinampal siya ni Gideon sa mukha. Mabilis na pumasok si Hikami para humingi ng paumanhin sa inasal ng kaibigan at sinabing wala ng rivalry sa pagitan ng kanilang paaralan. Ngunit walang nakapansin na literal na nahulog si Hanado sa lawa.
Bumalik sa kanilang paaralan, tinanggihan ng board si Mr. Akiyama na gumawa ng mga dissection sa mga Polaka sa praktikal na klase ng biology, dahil sa lahat ng mga reklamo na natanggap nila mula sa mga magulang. Nainas sa desisyon, nakipagkita siya kina Hanado at Aikawa sa pasilyo, at sinubukan silang hikayatin na mangolekta ng mga pirma mula sa mga estudyante upang maibalik ang dissection na bahagi ng mga praktikal. Natitiyak ni Akiyama na ang katanyagan ni Hanado ay makatutulong na baguhin ang isip ng mga estudyante, at kahit na hindi masyadong gusto ni Hanado ang mga dissection, hindi siya sapat na matapang na tumanggi sa kanyang guro. Nang makarating sila sa silid-aralan, tumayo si Aikawa sa harap ng klase upang kausapin ang mga mag-aaral, at sinabi niya sa kanila ang kahalagahan ng pakikibahagi sa dissection ng Polaka. Ngunit nahati ang klase, dahil marami pa ring estudyante ang hindi nagustuhan ang ideya. Nanawagan sila kay Hanado upang marinig ang kanyang opinyon, at upang hindi mabaigo si Mr. Akiyama, sinabi niya sa kanila na sasali siya sa praktikal na dissection. Kaya, lahat sila ay pumirma sa petisyon para ibalik ang dissection program. Sa araw ng dissection, napakasaya ni Mr. Akiyama na nagpasya siyang yakapin si Hanado upang ipakita ang kanyang pagpapahalaga, ngunit ang Polaka ni Hanado ay nawala sa kanyang mga kamay, na nagresulta sa isang maliit na aksidente. Biglang nagsitakas ang lahat ng Polaka mula sa kanilang mga lalagyan, at tumalon sila sa paligid ng silid-aralan, na naging sanhi ng pagkataranta ng mga estudyante at tumakbo para sa kaligtasan. Tapos napansin ng teacher na duguan si Akane. Gayunpaman, sinabi ni Akane sa lahat na makinig ng mabuti habang nagsimulang magsalita si Hanado, na parang sinapian siya ng isang Polaka, na nagsasabi na ang dissection ay isang napakalupit na bagay na dapat gawin sa isang grupo ng mga inosenteng Polaka. Naantig sa kanyang mga salita, pinakawalan ni Akiyama at ng kanyang mga estudyante ang mga Polaka pabalik sa ilog, at habang nasa field sila, nanggolekta sila ng mga bulaklak para sa paghahanda ng herbarium. Napagtanto ni Akiyama na siya ay nagkakamali noon pa man, dahil gusto niyang matuto ang mga estudyante ng kabaitan sa pamamagitan ng sining ng dissection, ngunit natutunan nila ito ng mag-isa nang hindi sinasaktan ang mga Polaka. Nagkamalay si Hanado sa klinika, at nang matapos ang paaralan, naglakad siya pauwi. Ngunit nagpa siya si Aikawa na sundan siya ng palihim upang matiyak na ligtas siyang makauwi. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang minuto, biglang tumakbo si Hanado, na nagpapaniwala kay Aikawa na may umaaligid sa kanya, kahit na literal na siya ang sumusunod sa kanya mula sa mga anino. Samantala, patuloy na sinusundan ni Nakido at Aikawa si Hanado, ngunit hindi nagtagal ay nawala na sila sa kanya habang tumatakbo siya ng mabilis hanggat kaya niya. Kaya naman, agad na ginamit ni Aikawa ang kanyang kamay para sumipol, hudyat kay Kitaro na habulin siya. Ngunit sa kabila ng kanyang bilis ay hindi pa rin siya naabutan ni Kitaro, kaya bumalik siya para ibigay sa kanila ang masamang balita. At habang sinusubukan nilang alamin kung nasaan si Hanado, sumama sa kanila si Nariko at Akane, na mukhang nataranta at tinatanong sila kung ano ang nangyari. Sinabi ng mga lalaki kay Aikawa na sila ay nalinlang ng stalker, na ikinulong sila sa isang kulungan ng aso at pinahintulutan ng isang galit na aso na paglaruan sila tulad ng mga laruan. Sumama sa kanila si Miyaka, at habang nag-iisip sila ng mas magandang diskarte, sinubukan ni Hanado na tumalon sa bakod ngunit laking gulat niya nang makita sila sa kabilang panig, dahil akala niya ay sumuko na sila. Ngunit sa halip na tumakbo sa pagkakataong ito, tumayo si Hanado, at sinigawan niya ang mga ito na itigil ang pagsunod sa kanya sa paligid na parang isang grupo ng mga kilabot, dahil huli na siya upang makita ang nag-iisang kaibigan na mayroon siya. Nagulat si Gideon sa pahayag na ito, at napagtanto niya na sila ang aktwal na mga stalker. Ngunit maling akala pa rin si Aikawa, at hinimok niya ang iba pa sa kanila na patuloy na maghanap hanggang sa matagpuan nila ang tunay na stalker. Kinalaunan noong araw na iyon, napansin ni Gideon na ang lahat ay nagchichismisan tungkol sa kanya, at ito ang nagparamdam sa kanya ng labis na kawalan ng katiyakan, kaya't pinuntahan niya si Rico para sa tulong sa pagpapabuti ng kanyang pagpapahalaga sa sarili. Inanyayahan siya ni Rico na magsaya kasama ang ilan sa mga babae doon, ngunit hindi interesado si Gideon, at sa halip ay umupo siya para basahin ang paborito niyang libro. Ngunit habang nagbabasa siya, napansin niya ang isang sulat sa kanyang mesa na may sticker na hugis puso. Napag-isipan agad ni Gideon na love letter iyon, at nang buksan niya ito, nakita niyang galing iyon sa isang babaeng nagngangalang Maki, na nagsabing makipagkita sa kanya sa likod ng gym pagkatapos ng klase.
Nagsimulang mag-isip si Gideon kung totoong love letter ba ito or kalokohan lang, ngunit nang sinabihan niya si Akane tungkol dito, sinabi nilang isang hamon iyon at dapat ay handa siyang lumaban para sa kanyang buhay, tulad ng isang alpha male. Pero nang basahin ni Aikawa ang liham, sinabi niya na talagang love letter iyon dahil hindi naman si Maki ang tipo ng tao na nakikipaglaro sa mga tao, pero 5 out of 10 siya pagdating sa kagandahan. Sinabi ni Rico kay Gideon na magdiwang dahil ito ang magiging pinakamalaking araw ng kanyang buhay, at tinulungan niya itong ay estilo ang kanyang buhok upang maging maayos, habang iminungkahi ni Aikawa na kumuha siya ng mga bulaklak sa babae upang gawing romantiko ang mga bagay. Panay ang titig ng lahat kay Gideon, at naisip niyang sumikat siya dahil sa Hanadu Force, kaya masaya siyang pumunta sa likod ng gym para makilala ang kanyang magiging girlfriend. Gayunpaman, nang makarating siya sa lugar, sinabi ni Maki sa kanyang mukha na siya ay isang karaniwang mag-aaral at dapat niyang ihinto ang pagpapanggap na siya ay bahagi ng Hanadu Force, dahil walang babae ang magmamahal sa kanya. Ang kanyang pag-amin ay parang pana sa katawan, dahilan upang tuluyang tumigil ang puso ni Gideon. Kaya naman, mabilis siyang pinalibutan ng mga kaibigan niya, ginagawa ang lahat para pasayahin siya at makalimutan niya si Maki. Pero ang ikinagulat nila, mahina hong sinabi ni Gideon na alam niyang lagi siyang haantong sa ganito, dahil walang pagkakataon na ang isang karaniwang estudyanteng tulad niya ay mapunta sa isang kasing ganda ni Maki. Sinubukan niyang panatilihin ang kanyang kalmadong sarili, ngunit kalaunan ay nawalan siya ng kontrol at tumakas. At nang mapansin ng kanyang mga kaibigan na hindi siya okay, mabilis silang humabol sa kanya. Habang iniisip na umalis sa Hanado Force, nabangga niya si Hanado, na naalala siya bilang ang taong nagpatumble sa kanya sa field trip. Ngunit napansin ni Gideon ang mga bulaklak na hawak niya, at tinanong niya ito kung ano ang plano niya sa mga ito. Sumagot si Hanado, na sinabing kukutsa siya ng mga tao sa kanila. Pero alam ni Gideon na sinusubukan lang niyang maging matigas, kaya binigyan niya ito ng gift card para humingi ng paumanhin sa pag-atake sa kanya noong isang araw. Nagpatuloy siya sa paglalakad at nakipagkita sa kanyang mga kaibigan, na masaya nang makita siyang bumalik sa kanyang masayang sarili. Ngunit ang hindi nila alam ay dahil sa kakaiba at mahiyain na ugali ni Hanado ang dahilan kung bakit mas naging secure si Gideon sa kanyang sarili. Gayunpaman, nang buksan ni Hanado ang card na ibinigay sa kanya ni Gideon, hindi niya sinasadyang nabura ang mga letters sa pahina, na naging dahilan upang mabaybay nito ang salitang talunan, at lalo pang kinamuhian ni Hanado si Gideon dahil sa panloloko sa kanya. Sa ibang bahagi ng paaralan, ginugol ng isang grupo ng mga artistikong lalaki na kilala bilang Hini Comic Club ang lahat ng kanilang oras sa pagguhit ng manga ng mga cute na babae, ngunit hindi sila kailanman nakapagbenta ng anumang kopya ng kanilang mga libro. Dumating si Aikawa sa studio para sabihin sa mga lalaki na, dahil ang club nila ang pinakawalang silbing likha sa buong paaralan, hindi na sila tatanggap ng pondo mula sa student council. Tinanong si Aikawa kung bakit winakasan ang kanilang mahalagang club, sinabi niya sa kanila na ito ay dahil ang club ay hindi kumita ng anumang pera para sa paaralan, habang itinuturo ang isang stock ng hindi nabentang manga na matagal nang nakastock. Sinabi ng mga lalaki na hindi nila kasalanan na ang mga tao ay hindi mahilig magbasa ng manga, kaya pinayuhan sila ni Aikawa na gumawa ng isa tungkol kay Hanado, dahil siya ang pinakasikat na lalaki sa paaralan, bagaman kailangan muna nilang kumuha ng kanyang pahintulot. Tuwang-tuwa sila sa kanyang mungkahi kaya pinalayas nila siya, at umupo upang pag-usapan kung paano itutuloy ang plano. Ngunit pagkatapos ay naalala nila na labag sa kanilang club rules ang pagguhit ng kahit ano maliban sa mga cute na babae. Iminungkahi ng chubby na lalaki sa grupo na dapat nilang gawing cute na babae si Hanado at tingnan kung gagana ito, ngunit nahirapan silang lumikha ng eksaktong disenyo ng karakter ni Hanado, dahil palagi siyang nag-iisa at walang kaibigan. Kaya, iminungkahi ng presidente ng club, si Nelson, na ang bawat isa sa kanila ay makapanayam si Hanado ng hiwalay at makabuo ng kanilang sariling natatanging ideya, pagkatapos ay ihahambing nila ang lahat ng tatlong manga at pipiliin ang pinakamahusay na may lathala. Pumunta si Nelson sa hallway kung saan naglalakad mag-isa si Hanado, at para mailantad ang tunay niyang ugali, inilabas ni Nelson ang isang manika na nakasuot ng bikini, at sinubukan niyang gamitin ito para akitin si Hanado. Nalilito sa papel na palabas, sinabi ni Hanado na maganda ang hitsura ng manika, ngunit nang subukan ni Nelson na tanggalin ang palda ng manika, ginamit ni Hanado ang kanyang napkin upang takpan siya, na sinasabi na ang lahat ng kababaihan ay nararapat na tratuhin ng may paggalang.
Nang marinig niyang sinabi ni Hanado ang mga salitang iyon, nakonsensya si Nelson sa pagtrato sa kanyang manika na parang murang bagay, at humingi siya ng tawad sa kanya, nangako na gagawa siya ng isang disenteng manga ni Hanado para parangalan ang kanyang kabaitan. Pagkalipas ng isang linggo, nagtipon-tipon ang mga miyembro ng club upang ipakita ang kanilang trabaho sa isa't isa, ngunit nang ihayag ni Chubby Guy ang kanyang manga, nagulat ang iba nang makita ang kanyang bersyon ng babaeng Hanado na nakabukas ang kanyang plot armor. Naasar si Nelson nang makita ang dalisay na kalikasan ni Hanado na nadungisan ang kanyang mga imahe, kaya sinuntok niya si Chubby Guy sa lupa. Pero dahil gusto niyang tanggapin nila ang kwento niya, sinuntok din ni Chubby Guy si Nelson sa mukha. Ang pinakamaliit na lalaki sa club, si Takayaki, ay nag-ambala sa kanilang argumento sa pamamagitan ng pagpapakita sa kanila ng sarili niyang bersyon ng comics na tungkol sa isang intergalactic love story. Ngunit kinasusuklaman din ni Nelson ang kanyang ideya at sinuntok din siya. Sinabi niya sa kanila na kalimutan ang tungkol sa mga bahagi ng katawan ng isang beses at tumuon sa pagiging disente ng buhay ng tao, ngunit inakusahan ng Chubby Guy at ni Takayaki si Nelson na sinusubukang baluktutin ang mga patakaran ng kanilang mahalagang club. Humingi siya ng paumanhin sa pagtalikod sa kanilang tradisyon na comics, ngunit sinabi ni Nelson sa kanila na subukan ang iba pang mga estilo ng pagsusulat, at ipinakita niya sa kanila ang kanyang bersyon ng comics na naglalarawan kay Hanado bilang isang mabait na karakter na may nakakaganyak na backstory. Nasilaw sa kinang ng kanyang trabaho, ang iba ay sumang-ayon na ang bersyon ni Nelson ay ang pinakamahusay, ngunit pagkatapos ay hindi nila sinasadyang ihulog ito kasama ng mga lumang manga, na kalaunan ay kinuha ni Hanado upang kolektahin bilang bahagi ng recyclable na basura. Nang makatagpo ng mga lalaki si Aikawa sa pasilyo, tuwang-tuwa silang ipakita sa kanya kung ano ang kanilang naisip, ngunit sa kanilang sorpresa, ang Hanado comic book ay wala sa mesa at itinapon sa labas kasama ang natitirang lumang basura. Sa takot na tuluyang nawala ang kanilang manga, sinubukan nilang tumakbo sa truck ng basura upang kunin ito, at nang marinig ni Hanado ang kanilang pag-uusap, napagtanto niyang siya ang nagkamali na itinapon ang kanilang mga likhang sining. Bago pa man makalayo ang mga lalaki, napagod sila sa pagtakbo at bumagsak sa lupa. Pero maya-maya lang, may biglang dumaan sa kanila ng napakabilis, at laking gulat nila nang makitang si Hanado pala ang humahabol sa truck. Nagawa niyang pabalaykan ang sasakyan, at habang ang mga lalaki ay nagsaliksik sa lahat ng mga papel upang mahanap ang kanilang manga, ilang mga sheet ang lumipad sa hangin, na naglalaman ng ilan sa kanilang prototype na manga. Nasalo ni Hanado ang isa sa mga ito na ginawa ni Chubby Guy, at nang tingnan niya ito, halos lumuwa ang kanyang mga mata sa kanilang mga imahe upang makita ang pahina na nagtatampok ng isang babaeng bersyon ng kanyang sarili, na nagpapakita sa isang plot armor. Lumipas ang ilang buwan, at halos oras na para sa susunod na pagdiriwang ng paaralan, kaya nagpa siya ang Pangulo ng Konseho na simulan ang pagdiriwang sa pamamagitan ng pagpapalit ng pangalan ng okasyon sa Hanado Festival. Gayunpaman, ang mga estudyante ay hindi eksaktong natuwa sa pagpapalit ng pangalan na ito, at bagamat sinubukan niyang maglabas ng iba't ibang mga dahilan, alam nilang lahat na ginagawa lamang ni Saiko ang lahat ng ito upang mapabilib ang kanyang crush si Hanado. Iminungkahi ni Aikawa sa kanyang mga kaklase na gawin nila ang lahat ng kanilang makakaya upang manalo ng pinakamahusay na parangal sa festival, at habang sinabi ni Rico na magbihis sila bilang mga katulong, sinabi ni Akane na dapat silang mag-host ng isang boxing tournament. Gayunpaman, gusto ng mga babae na gumanap ng Romeo at Juliet, at mabilis na pumayag si Rico dito dahil gusto na niyang magbihis bilang Juliet mula pa noong bata siya. Nagtaka si Gideon kung bakit niya gusto ang ganoong bagay. Dahil hindi sila makapag-isip ng ideya, ipinaubaya nila kay Hanado ang pinal na desisyon dahil siya ang kanilang class rep at binigyan siya ng 3 pagpipilian na mapagpipilian. Ang pressure ay nagsimulang magbigay ng sakit sa ulo kay Hanado, at nang mapansin ito ni Gideon, sinubukan niyang tumulong sa pamamagitan ng pagmumungkahi na magdagdag sila ng isa pang opsyon, ngunit lalo lamang nitong ikinalito ni Hanado. Hindi sinasadyang sinabi niya na gusto niya ang laro kung saan ang mga lalaki ay nagbibihis bilang mga babae, at ang mga babae sa klase ay naging sobrang nasasabik. Ngunit nang mapagtanto niya ang kanyang pagkakamali, nataranta si Hanado at tumakbo para sa kanyang mahal na buhay. Habang siya ay nakaupo sa tabi ng hagdan na nag-iisip kung ano ang gagawin, sinalubong siya ni Saiko at inalok siya ng ilang payo, na sinasabi sa kanya na maging higit na diktador at piliin ang gusto niya nang hindi nababahala sa iniisip ng iba. Gayunpaman, si Hanado ay mas nalilito sa kanyang bagong hairstyle.
Ngunit hiniling niya sa kanya na tumulong sa mga mural para sa pagdiriwang gamit ang kanyang mga kasanayan sa sining, at pumayag si Hanado na magtrabaho ng libre. Bago umalis, pinaalalahanan siya ni Saiko na magkaroon ng matibay na kalooban, at taglay ang isang bagong tuklas na determinasyon. Nagmarcha siya pabalik sa kanyang klase na nakabuka ang mga braso, at nakitang walang laman ang silid dahil umalis na ang lahat. Sinabi ni Ikawa na ginawa ng klase ang kanilang desisyon nang wala siya, at kinabukasan nang gustong tumulong ni Hanado, sinabi niya sa kanya na maupo lang at magpahinga. Ngunit naisip ni Hanado na gusto lang nila siyang mawala. Nakumpirma ang kanyang mga hinala nang iwan siya ng kanyang mga kaklase na mag-isa sa paaralan, at nagalit si Hanado na wala sa kanila ang nagtangkang gisingin siya. Habang nakatitig siya sa isang pusa sa labas, sinubukan siyang salakayin ng isang grupo ng mga tulisan. Sa kabutihang palad, ang Hanado Force ay nagpakita upang protektahan siya. Kinabukasan, nang italaga ang mga tungkulin para sa dula, nakipagtalo si Rico na gusto niyang maging Juliet, ngunit sinabi ni Ikawa na dapat itong gawin ni Akane dahil mas maayos ang acting skills niya. Napansin ni Hanado na binigyan siya ng papel na isang kometa na walang dialogo, at nang tanungin ni Hanado ang tungkol sa kanyang tungkulin, sinabihan siya ni Ikawa na maupo at manood dahil may plinano silang napaka-espesyal para sa kanya. Ang mga babae ay handang isakripisyo ang mga piraso ng kanilang buhok upang gumawa ng isang peluka para sa karakter ni Hanado, habang ang mga lalaki ay abala sa pagsisikap na kumilos tulad niya. Ngunit nalungkot si Hanado na hindi siya makapaglibang kasama ang kanyang mga kaklase. Sa wakas ay dumating na ang pagdiriwang, at habang si Kawasoki ay tumulong sa seksyon ng likhang sining, nagpasya sila ni Hasake na tingnan kung ano ang ginagawa ng klase ni Hanado, at nag-order sila ng ilang inumin habang nakaupo sila upang manood ng dula. Nagsimula ang drama ng si Rico ang gumanap bilang Romeo habang si Akane naman ang gumanap bilang Juliet, at habang magkayakap silang dalawa, napagtanto ng audience na malapit ng durugan ni Romeo sa malaking katawan ni Juliet. Gayunpaman, sumali sila sa kasiyahan sa mga musikal, at habang umiikot si Romeo sa hangin, nagpakita si Haring Lear na mukhang nababagabag sa kaguluhan. Nagsalita siya ng ilang matatalinong salita, dahilan para ihulog ni Juliet si Romeo at uminom ng isang bote ng lason. Nang magising si Romeo, nalungkot siya nang makitang nasawi na ang mahal sa kanyang buhay, at kahit na hinimok siya ng mga manonood na tumuon sa pagpapagaling sa kanyang puso, humanggi si Romeo na makinig sa kanilang mga salita, at nagpasya siyang masawi kasama niya. Ngunit sa sandaling iyon, nagbago ang mga bagay nang ang isang karakter mula sa isa pang kwento ay tumawid sa maling universo at naputol ang eksena, binago ang katotohanan at naging dahilan upang muling mabuhay si Juliet habang pinipigilan si Romeo. Gayunpaman, si Queen Elizabeth ay nagpakita na pinatahimik ang lahat, at si Kawasoki ay nagulat nang makita na si Hanado ang binigyan ng papel ng pinuno ng Imperial ng England. Samantala, nagtaka si Hanado kung ano ang ginagawa niya doon, lalo na't wala man lang siyang binigay na linyang sasabihin, at lalo siyang napahiya nang mapansin niyang pinagmamasdan siya ni Kawasoki. Pakiramdam niya ay dapat bumukas ang earth at lalamunan siya. Nang hindi na siya makatiis, tumayo si Hanado at tumakbo palabas ng stage kasama ang kanyang mga fans na ligaw na sumusunod sa kanyang likuran. Habang nagpapahinga ang Hanado Force sa labas, may mga estudyanteng dumating para sabihin sa kanila na nagkaka-problema si Hanado habang hinahanap siya ng mga tulisan mula sa Kirohai. Ngunit si Hanado ay abala sa pagmemeryende sa isang tahimik na sulok. Ang mga gangster ay naglibot at nagtanong sa lahat kung nasaan si Hanado, at nang akala nila ay natagpuan na nila ito, nagulat ang mga tulisan nang makitang kamukha niya lang ito. Pagkatapos ay maraming mga Hanado clone ang nagsimulang magpakita mula saan man. Kasabay nito, nakipagkita si Kido kay Ikawa at sa iba pa para bigyan sila ng babala na natuklasan ni Vince at ng kanyang grupo ng mga tulisan ang lokasyon ni Hanado, at sinabi niyang magmadali sila kung talagang gusto nila itong iligtas. Dumating din sa festival si Hikami at ang kanyang mga tauhan at anabangan ang palabas na Romeo at Juliet. Ngunit sa likod ng entablado, nag-iisip si Hanado ng iba pang mga paraan upang mapabuti ang kanyang tungkulin sa halip na umupo lamang sa kasuotan ng isang matandang babae. Dumating si Vince at ang kanyang mga kasama na hinahanap si Hanado, ngunit hindi niya ito makita kahit saan dahil nagtatago siya sa loob ng prop ng kastilyo. Nang marinig niya ang kanilang mga boses, naisip niyang nagsimula na ang dula at nagsimulang mag-rehearse ng kanyang mga linya.
Umupo ang mga tulisan, naghihintay na magpakita si Hanado, ngunit nang dumating si Hikami at ang kanyang mga tauhan, ang mga bagay ay naging napaka-tense kaya nawala ng kontrol si Jimmy at sinuntok ang isa sa mga lalaki sa mukha, na naging sanhi ng pag-aaway ng lahat. Samantala, tinakpan ni Hanado ang kanyang mga tenga, naghihintay ng signal na lumabas. Nang si Aikawa at ang iba pa ay pumasok sa silid na nagdulot ng malakas na tunog, lumabas si Hanado sa kanyang peking kastilyo, na inutusan ang lahat na huminto sa pakikipaglaban. Gayunpaman, bumalik siya sa loob, nahihiya sa paglabas kaagad, at lahat ay nakaramdam ng sama ng loob sa nangyari. Kaya, sinabi ni Vince at ng kanyang mga kasama na talagang iginagalang nila si Hanado at hindi siya sinasaktan dahil, mula nang matakot siya sa kanila sa harap ng bahay ni Akane, si Vince at ang kanyang mga tauhan ay hindi na nagkaroon ng lakas ng loob na pamunuan ang mga lansangan tulad ng dati. Kaya, nagpasya silang lahat na sumuko kay Hanado sa halip. Humingi rin ng paumanhin si Hikami at ang kanyang mga kasama sa pakikipag-away sa kanila nang walang dahilan. Ngunit habang nag-uusap sila, napansin nilang nakahandusay si Vince na wala ng buhay sa lupa dahil pinatulog siya ni Miyaka at ng kanyang bagong kasamahan. Nang maglaon ng gabing iyon, nang matapos ang pagdiriwang, pinasalamatan ni Saiko ang lahat para sa pakikilahok at ginawa itong isang di malilimutang karanasan, at sinabi niya na oras na para ibigay ang mga parangal. Nagsimula siya sa parangal para sa pinakamahusay na club ng paaralan, na napunta kay Nelson at sa mga lalaki mula sa comic club para sa pagbebenta ng 5,000 kopya ng kanilang Hanado manga sa isang araw. Nang oras na para ipahayag ang parangal para sa pinakamahusay na pagganap ng klase, ang lahat ay sabik na marinig kung aling klase ang makakakuha ng parangal, at sinabi ni Saiko na ang klase ni Hanado ang nanalo nito para sa kanilang Romeo at Juliet na drama. Bilang huling rep, hiniling si Hanado na humakbang pasulong upang kolektahin ang parangal, ngunit labis siyang natakot sa lahat na ipahiya siya ng walang dahilan, kaya nagsimula siyang manginig nang umakyat siya sa entablado. Ngunit nang malapit na niyang matanggap ang korona, nagpakita si Kawasoki at hiniling na ibigay nila ito sa kanya, sinabing mas karapat-dapat ang kanyang klase dahil mas maganda ang kanilang performance. Mabilis na inilagay ni Saiko ang korona sa ulo ni Hanado, sinabing wala itong ibang pag-aari kundi siya. Kaya, sinabi ni Kawasoki kay Hanado na ibigay ang korona dahil siya lang ang tunay na kaibigan na mayroon siya. Naasar ang lahat sa karamihan na sinusubukan niyang ilayo ang spotlight mula kay Hanado, kaya nagsimula silang itapon ang mga bagay-bagay sa paligid at nagsimula ng kaguluhan, dahilan upang isipin ni Hanado na gusto nilang i-bully siya sa entablado. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Kawasoki na tingnang mabuti ang mga tao at kung paano siya pinalakpakan ng mga tao, at napagtanto niya na walang sino man ang talagang napupuot sa kanya sa simula pa lang at nasa isip niya ang lahat. Sa bagong pananaw na ito sa buhay, inalis ni Hanado ang korona, na sinasabi na ito ay tunay na pagmamay-ari ng lahat sa pagdiriwang, at ang kanyang mga salita ay pumuno sa arena ng napakaraming liwanag na tila ang gabi ay naging araw. Humanga si Saiko sa pagpapakumbaba ni Hanado, at inihayag niya ang kanyang grand prize na isang higanteng Hanado parade float. Ngunit natakot si Hanado sa kung gaano siya sinasamba ng lahat sa paaralan. Hinikayat siya ni Aikawa at ng iba pa na sumakay sa parade float ngunit nang gagawin ito ni Hanado, napansin niyang nasusunog ang parade float at malamang na masasawi siya kung susundin niya ang kanilang payo. Ngunit hinangaan ng lahat ang float ng parada habang nasusunog ito sa lupa na parang isang maringal na phoenix. Kinabukasan sa paaralan, sa wakas ay nakisalamuha si Hanado sa kanyang mga kaklase at nagkaroon ng mga bagong kaibigan.